Ito na mga senpai, ang hinihintay nating lahat. Naglabasan na nga ang link for chapter 86 ng Record of Ragnarok. As we can see na ang dalawang kalahok for round 10 na sila Susanoo at Okita Soji ay nasa arena na para mag-prepare sa kanilang nalalapit na paglalaban. Kaya tara na't ating gisa-gisahin ang chapter 86 spoiler link. Reminder lang mga senpai, spoiler video lang ito, so hindi pa siya yung full video ng chapter natin. Bali separate ko itong gagawin, then sa mga bago pa lang dyan, wag kayong malito kung nag-jump tayo. Para sana ito sa ibang gustong malaman yung latest update chapter ng Record of Ragnarok. Maraming salamat. Sa unang panel nga, as we can see, ay sinabi ng announcer na fully rehabilitate na ang buong arena sa pagbabago ng concept nito. Then each representative ng mga mortal at gods ay lumabas na sa kanila kanya-kanyang entrance na sila Okita at Susanoo. Then kung makikita natin sa panel na ito ay may mapapansin tayo na isang grupo ng mga samurai. Ang mga samurai nga na ito ay kasamahan ni Okita Soji. Tinawag nga silang Sensei Gumi, isang elite group ng mga swordmen. Nagsisilbi nga sila sa military government, then for my research, during nga ito nung Japan Bakamatsu period. Nandito nga sila para suportahan si Okita sa kanyang paglalaban. So mabalik tayo. Nag-announce nga ang announcer sa pagpapakilala kay Susanoo na isa nga daw itong pinakamahusay at pinakamalakas among other gods. May title nga siya mga senpai as a god slayer, then creator siya ng Kendo, isang modern Japanese martial arts na ginagamitan ng bamboo sword. Kaya nga nung naglakad siya sa stadium ay sumagi sa kanyang isipan yung concept na ito, na nagpapaalala sa kanya nung natapos ang Edo period ng Japan. Then sa next ay sinambit nga ng author yung patungkol sa maalamat na kayamanan ng mga Orochi. Pero walang sinabing specific reason kung ano nga ba yung connect nito. Dahil hindi talaga sapat yung mga links, kumbaga putol-putol. Pero kung mapapansin natin sa panel na ito ay makikita natin na kamukha niya si Susanoo sa pananamit pa lang ng kimono at haba ng buhok, although magulo nga lang. At we can see rin na nandito yung parang sword ni Susanoo at pinapalibutan siya na parang malaking dragon. For my opinion nga, baka sinabi ng announcer yung short preview sa buhay ni Susanoo, kung bakit ito tinawag na God Slayer at saan siyang lugar na originate as a mythology god. At dito nga mga senpai, mag-uumpisa na nga ang paglalaban. Dahil nagudyat na ang announcer, makikita nga natin ang dalawang kalahok na fully prepared na talaga sila. Nang biglang binigkas ni Susanoo yung pangalan ni Okita Soji at nagwikang tindahan ba daw yung nakikita nila. Napahinto na lang bigla si Okita at umuo na lang. At kung mapansin nga natin ay lumapit talaga si Susanoo sa mga bahay. Then amazed na amazed siya dito sa kadahilan na nagpapaalala sa kanya ng katapusan ng Edo period. Ano nga ba yung Edo period? Ito nga yung pagkakaroon ng Japan ng kasaganahan at pagkakaroon ng mahigpit na batas. Pero dito rin nag-umpisa yung pagkakaroon ng mga tao ng enjoyment sa art and culture. Kaya ganun na lang pala ka-memorable kay Susanoo ang Edo period. Naalala nga ni Okita Soji yung patungkol sa Edo period. Dahil dito nga doon naisilang yung pinakamalakas na Hitokiri. Hitokiri means manslayer or man-cutter. Sa time nga na ito ay possible pa lang si Okita Soji. So in my opinion ay hindi niya naabutan yung ibang greatest samurai nung Edo period. Muli nga nagsalita si Susanoo at nagwikang kaya niyang lumaban na may ngiti sa kanyang mga muka. Hindi ko nga matiyak mga senpai kung ano yung reason. Bakit nasabi ito ni Susanoo? Baka dahil nga sa isang arts yung concept ng arena na nagpapaalala sa God Slayer ng panahon ng Edo period. Kaya ini-encourage niya ang kanyang sarili na okay lang naganapin dito ang paglalaban nila ni Okita Soji. Medyo na-disappoint nga si Okita kung bakit ganito nga daw umasta ang gods na ito. Then sa last panel ay naghahanda na nga si Okita Soji para umatake kay Susanoo. Makikita nga natin sa kanyang mga mata yung sabik sa paglalaban. Dahil diba napakatagal niyang hinintay ito, na umabot pa ng round 10 para isa lang siya. Then reminder na hindi basta-basta ang kalaban ni Okita Soji na si Susanoo. Kumbaga isang oldest samurai na ito or ninuno ni Okita na kinikilalang gods ng Japan. Kaya baka may posibilidad na mahirapan ang mortal sa round na ito. Pero sana wag naman, dahil dalawang pagkatalo na lang sa panig ng mga mortal ay sure na ang pag-wipe out ng sangkatauhan. So ayun lang yung spoiler natin for chapter 86 ng Record of Ragnarok. Then wait nyo lang yung full chapter nito kasi may posibilidad na iba yung translation o yung mga nangyari sa chapter 86 para na rin maklarify natin. By the way, please follow our Facebook page for more update. Ayun lang mga senpai, maraming salamat, paalam!